Amen. Na-bless po ba tayo? Amen. Okay, so dadako po tayo sa tithes and offering. Isa rin po ng way ng ating worship. So dito po makikita po natin yung mga farmers. Di ba pag farmers, sino yung tatanim dito? Wala tayo. Okay, nakikita ko po dito yung lolo ko noon. Pag nagtanim po siya, talagang they are giving their time. No? Yung time nilang magtanim. Hihintayin nila yung ulan, kung kailan yung ulan, magbungkal ng lupa. At makikita natin kung paano sila magtanim at patient silang maghintay ng kanilang pagkaani. And then pag nag-ani sila, tuwang-tuwa na, di ba? Lalo pag palay, ang hirap palay magapas-gapas. Di ba? And then after that, makikita po natin na masaya na. Kasi pag nagbutbut sila ng isang sacks, hindi lang isang sacks na palay ang maaani nila, kundi sagana. So makikita po natin yan sa 2 Corinthians 9:6-9. Sabi po niya sa 2 Corinthians 9:6-9, Verse 6, Tagalog po, tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani marami. Verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. And verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkawanggawa. And verse 9, gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha upang hanggang ang kanyang kabutihan. So napakaganda po ng ating verse na ito. Tayo po ba ay umaani ng sagana or tayo po ba ay nagkahasik ng kakaunti? Alam po natin ang bawat isa, kilala nyo ang bawat isa, alam nyo kung ano yung puso ng bawat isa. Ang kagandahan po dito, ang gusto po ng Panginoon dito, isabi niya, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Hindi yung nagbigay ng, yung isa na, ay magbibigay din ako. Ay, nagbigay siya ng ganito, magbibigay din ako. Hindi po. Ano yung pasya mo? Ano yung nasa heart mo na magbigay para po sa ating Panginoon? At ang sabi pa niya dito is, dapat na magbigay tayo ng maluwag sa loob natin. Maluwag po ba tayong nagbibigay sa Diyos? Mukhang ayaw sa pagod. Diba? Dapat po yung joyful tayo nagbibigay. Dapat yung maluwag. Yes, Lord. Kasi sabi nga ni Pastor kanina, yung heart natin talaga, yung Panginoon nga, ang heart niya is souls, diba? Talaga nag-share ng gospel. Tayo din kaya, yung heart natin kaya is, Lord, para po sa yung gawain to. Lord, pagod ako Lord, pinagpaguran ko yung pawis at pagod itong trabahong ito. Dapat po ba nating ibigay sa Kanya? Or, Lord, kailangan ng pamilya ko diba? So, nasa puso po natin yan, nasa inyo po yan. And of course, sabi niya dito rin, at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang loob. Yung palang gusto ng Panginoon, kusang loob tayong nagbibigay. Di ba meron nga dito, nung baha, kusang loob silang tumulong. Kami nga kusang loob kaming nagtanggap ng nani sa bahay. Sabi mo, papakainin lahat yun. Tuwang-tuwa yung amo ko, sabi niya, wow, dami kong katulong. Tuwang-tuwa siya. Tapos yung nani matuwang-tuwa, sabi niya, free ako sa amo ko, di ba? Tulog lang siya. Wow, imagine niyo, kasi kusang loob na tumulong at yun ang gusto ng ating Panginoon. Bakit po na kusang loob? Kasi po may pangako ang Panginoon. Sabi niya sa verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Ang sarap, di ba? Kaya-kaya ng Panginoon na tayo pasaganahin sa lahat ng bagay. Bakit po? Kasi sabi pa niya, higit pa sa inyong pangangailangan. At bakit? Upang may magamit kayo sa pagkawanggawa. So, bibigay ng Panginoon niya, pasasaganahin po niya tayo. Bakit? Upang hindi akin. Kung hindi i-share po natin. Nakita niyo yung bata kanina, to share the toys, di ba? To share the love. Kailangan ganun po din tayo. Ibinigay ng Lord yung mga trabaho natin, malaki o maliit man po yung sahod natin, you need to give. Ibibigay natin yan ng kusang loob at ibigay natin yung the best sa atin.
ating Panginoon Diyos. Kasi bakit? Mahal na mahal po natin ang ating Panginoon. Ready po ba tayo magbigay sa ating Diyos? Kung tayo po ready na, nandiyan po yung ating magandang usher at pupuntahan po niya kayo. Kailangan pa naka-smile ang bawat isa. Panalangin po natin ang ating tithes and offering. Hallelujah. Thank you, O Lord God. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito, O Lord God, or hapon, O Lord God, itong tanghali. Salamat, Panginoon, sa tithes and offering. Salamat, Panginoon, sa work ng aming mga kamay, sa aming mga boss, O Lord God. Father, i-bless mo, Panginoon, ang mga tithes and offering na ito na magkamit sa kaluwalhatian mo, O Lord God, para ma-share po namin, Panginoon, ang iyong salita upang lumawak pa, Panginoon, ang iyong gawain at upang, Panginoon, merong magamit sa iyong sambayanan, O Lord God. Father, pagpalain mo ito, O Lord God, at ganun din, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, sa amin. I-bless mo rin, Panginoon, ang mga gawa ng kamay namin upang more kami magbigay, O Lord God. Dahil ang nais mo na kami nagbibigay ng kusang loob, O Lord God. Kami ay nagbibigay ng cheerful, O Lord God. At kami nagbibigay ng naaayon sa iyo, O Lord. Salamat po, Panginoon. At Lord, i-bless mo din, Panginoon, ang aming mga amo, O Lord. I-bless mo din ang aming mga pamilya. I-bless mo ang bawat isa sa amin, O Lord God. Dahil alam po namin ay ang pagbibigay ay hindi kabawasan sa amin, kung hindi, Panginoon, ito'y multiply. Dahil alam po namin na ibabalik mo sa bawat isang nagkakaloob ng siksik-liklik at maapaw na pagpapala, O Lord God. Muli, O Lord God, inahandog namin ito sa iyong mga harapan. Kaya salamat po, O Lord God, at salamat sa pag-ibig mo. Salamat, Panginoon. And we are praying also, O Lord God, that give us boldness, especially, O Lord God, to share your gospel, that they will see Jesus in our life, na kami, Panginoon, ay nag-iilaw sa kanila, O Lord God. Salamat po, Panginoon. Ito po aming hihiling sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen and amen.